Nanatili akong nakapikit, tila nagpanting ang tenga ko sa tunog ng baril. Nanatili akong nakadapa. Kung naiputok ni Carl ang baril ay tsak na hindi ako makakagalaw. Ngunit wala akong naramdaman na kung ano. Walang sakit, pamamanhid o anuman. Ang luhaan kong mata ay unti-unting nagmulat, ngunit hindi si Carl na nakatayo sa harapan ko kaninang bumungad sa akin, kundi isang matangkad na lalaking naka-black full body armor. May gas mask pero kilalang kilala ko. Kahit pa yata ilang patong ng takip ang ilagay niya sa katawan ay makikilala ko pa rin siya. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko. Nakaluhod siya sa aking harap. Gusto kong hawakan ang mukha niya. Baka nananaginip lang ako. O baka dahil namamalikmata na lamang ako ngayon. Ilag sa akin ang swerte kaya baka hindi ito totoo. Pero isang kabig mula sa matigas na kamay ang nagpatunay na hindi ako nananaginip. Totoong kaharap ko siya. Nathan! Halos hindi ako makahinga sa higpit ng yakap niya. Tinanggal niyang gas mask niya at tinignan ako ng mabuti. Kinulong niyang mukha ko sa mga kamay niya. Shit! Bulalas niya at niyakap ako ulit. Tumulong luha ko, dahan-dahan kong hinimas ang likod niya. Nagbitiw ako ng magaang ngiti. You're alive. Shit, Doray. Don't you dare run away again. Luha ng matang bumaling ako sa likod. Nagkakagulo na sa unahan. Maririnig ang putukan at binatilyong si Daniel ay nadala ng mga medic. Hindi ko alam kung may pag-asa pa siya. Sana, kahit imposible mailigtas siya. Tinulungan niya akong bumangon. Nakailang mura siya habang pinagmamasdan ng itsura ko. Nagtatagis ang bagang na inalalayan niya ako. Akmang bubuhatin niya ako nang may mapansin akong anino sa banda ni Nathan. At ang pamilyar na mukha ang sumulpot mula sa mahabang puno ng mais ang nakita ko. Inangat niya ang kalibre 45 baril. Napasinghap ako nang itutok niya yan sa likuran ni Nathan. Bago niya pa nakalabit ang gatilyo noon ay mabilis kong hinila si Nathan para pumalit sa pwesto niya. Niyakap ko siya at mariing napapikit. At isang puwersang tila malakas na tumulak sa akin mula sa likod para mapasubsob ako sa dibdib ni Nathan. At ang inaasahang pamamanhid ng katawan kanina ang siyang nararamdaman ko ngayon. Nakita ko kung paano inangat ni Nathan ang baril niya para paputukan si Carl sa likuran ko habang hawak niya ako sa kabilang bisig niya. Doray, please hold on. Shit, please hold on. Narinig ko ulit ang boses niya noong nasa sakyan na kami. Kita kong lubos na pag-aalala sa mga mata niya pero hinawakan kong kamay niya. Napalingon siya sa akin. Umiiyak ako. Gawin yung lahat. Yes baby, that's for sure. Ani sa barito ng boses. Kahit para nalang sa bata. Agarang kumunot ang noon niya sa narinig. Gawin yung lahat para mailigtas ang anak ko. Habang buhay kong tatanawing utang na loob yun Nathan, pakiusap. At unti-unting namigat ang mga talukap ko. Shit! Umalingaw-ngaw ang boses niya kahit hindi ako ang mahal mo. Kahit hindi mo nito gawin para sa akin, kahit sa anak ko na lang. Hindi man akong laman ng puso mo. Pero sana maglaan ka ng puwang para sa anak ko. Puting kisame ang bumungad sa akin. Namimigat pa nga mga mata na nagmulat ako. Hindi ko pa maigalaw ang braso pero nagagalaw ko ng mata ko. Ilang saglit ay naigagalaw ko na rin ang daliri ko. Nalaman kong hawak kayo ng kung sino. Na agad bumangon ng mamalayang gumalaw ang daliri ko. Ang pagod ng mukha ni Nathan ang sumalubong sa akin. Mukhang kagigising lang mula sa pagkakatulog. Agad siyang nagtawag ng nurse na magpunta doon. Tulala pa ako nang i-check ako ng nurse. They're coming. Aniya, medyo balisa pa. Hinigpitan kong hawak ko sa kamay ni Nathan. Saka lang siya tila nakalma. Hindi niya binitawan ang kamay ko kahit nung i-check ng doktor ang heart rate ko. Maging ang mata ko. Nakatulog ulit ako at hinayaan niya ako. Nang magising ulit ako ay gabi na. Hindi ko ginalaw ang kamay ko na ngayon ay hawak-hawak niya pa rin. Ayoko magising siya. Hindi ko alam kung gaano siya katagal na nanatili lang sa tabi ko. Tila hindi man lang siya umaalis dito. Kumain na ba siya? Nag-aalala ko. Bakit niya ito ginagawa? Hindi ko naman siya inobliga na gawin ito. Dahil ba sa guilt? Magigilty siya kasi pakiramdam niya ay kargo niya kami ng anak niya. Parang kasalanan na maging masaya. Your sister can't visit you. We can't risk this time. Aniya matapos ang tawag niya sa phone. Maayos-ayos na ako. Nakakain na rin ako kaya lang ay hindi pwedeng matitigas na pagkain. Lugaw at kung ano-anong malalambot lang. Tinamaan daw ang isa sa buto ko sa may dibdib. Maswerteng hindi tinamaan ang puso ko. Naalala ko ulit ang dahilan kung bakit nangyari yun sa akin. Dahil niligtas ko si Nathan na nakasuot ng bulletproof noong mga time na yon. Ginawa ko lang katawa-tawang sarili ko. Hindi ko malang naisip na kapag napahamak ako'y madadamay ang anak ko. Napakawalang kwenta ko talagang ina. Tahimik lang ako, ayaw ko siyang kausapin.
Natatakot akong baka kapag kinausap ko siya ay mas lalong hindi ako makakapag-move on sa kanya. Tumango ako tinignan ng swero sa braso. We can't go home tomorrow. Hindi ka pa maayos. Pauna niya sabi, napansin niya at tumingin ako sa swero ko. Hindi ko pinansin ang sinasabi niya at tumingin sa paligid. Nasa private room kami kaya tsak na malaki-laki ang mababayaran dito. Ang anak ko. Ayos lang bang anak ko? Mahinang boses ko. Hindi kagad siya nagsalita. Kaya saglit akong kinabahan. Our child is fine. Dinina niya salitang our na parang kailangan gamitin ko yon. So tama nga, buntis nga ako. Napalunok ako nang umupo siya sa kama ko. Bahagi ako umusog konti. After you left, someone tell me that you found your corpse. Sinabi nilang yung sinunog na bangkay sa'yo. They said someone kidnapped you and did that. Pero hindi ako naniwala. I'm sorry kung natagalan kami sa paghahanap. Napakaraming hadlang para makita ka. Unti-unti nilapit niyang kamay para hawakan ng akin. Napakunot ang noo ko. Paano niya nasabing na-kidnap nga ako? Hindi niya ba binasa ang sulat na pinautos ko sa bata? Ang sulat, agad kong pinutol ang sasabihin, pero mukhang narinig niya na. Sulat? Umiling agad ako. Wala, binawi kong kamay ko sa kanya. Napansin ko nakatingin na siya sa akin, tila binabasang iniisip ko. Tungo ko sa bahay namin sa probinsya, ani ko. Wala si Papa doon, maaari ako magstay doon. Sa pagkakataong ito ay kailangan ko nang hingin sa kanyang pagkakataong makauwi. Dahil hindi naman talaga dapat ako nandirito. Nandito ako dahil siya ang nagdala sa akin dito. Province? Nakakunot ang noon niya, bahagya akong umiti. Sa probinsya, tutungo ako doon. Kapag pwede na akong ma-discharge. So you like us to stay on that province? I can ask Caspian to sell the mansion so we can live there whenever you like. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Kami lang ng anak ko, Nathan. Pagtatama ko dahil parang hindi niya ako nag-gets. Separate room is fine for me. Pwedeng magkasama kayo ng bata sa isang kwarto. Napakuyom ang kamao ko. Kami lang dalawan, Nathan. Hindi ka kasama. Kami lang ng anak kong uuwi sa probinsya. Nagtagis ang bagang niya. So ano, mauna kayo? Hindi mo naintindihan. Then tell me. Ipaintindi mo sa akin kasi tama ka. Hindi ko talaga maintindihan, Doray. Tumaas bigla ang boses niya, kumuyo ang kamao niya. Bakit ba parati mo kong tinatakasan? Bakit gustong-gusto mong lumalayo sa akin? Napalunok ako. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko pa. Mapait akong ngumiti sa kanya. Kapag hindi mo mahal ang isang tao, huwag kang gumawa ng bagay na magiging dahilan para umasa siya. Naniwala ko mabubuong pamilya dahil sa pagmamahal. Hindi dahil kailangan lang. Kita ko naguluhan siya pero natili lang siyang nakikinig sa akin. Kaya namin ng anak kong bumuo ng pamilya na ako ang tatay at ang nanay niya. Hindi ko ipagkakaitang bata sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala pa rin kitang. What the heck, Doray? Tumaas ang boses niya. Nagulat ako sa pagtataas ng boses niya kaya kagad ako napaurong. Napansin niyang reaksyon ko. Kaya kagad niya ako nilapitan para yakapin. Nanginginig ang mga daliri ko at napaiyak. Naalala kong mukha ni Carl nang magtaas ng boses si Nathan. Dahil doon ay nag-react agad ang katawan ko. I'm sorry. Paulit-ulit niya yung binubulong sa akin. Pinakalma niya ako hanggang sa makatulog ako. Dumating ang panahong na-discharge nga ako. Kita ko sa mukha niyang disgusto talaga siya sa desisyon kong umalis. Pero wala siyang magagawa dahil yun ang desisyon ko. Ayoko siyang pilitin sa sitwasyon na hindi niya gusto. Napilitan siya sa akin dahil ini-imagine niya ako si ate. Si ateng mahal niya, hindi ako. Wala rin naman akong balak na ipilit ang sarili sa kanya. Lalong-lalo nang akuin niya ang bata kahit tabag sa loob niya. Doray! Bumaba ka na nga dyan? Ano ba? Ang tigas ng ulo mo! Sumigaw-sigaw ang kaibigan kong si Kakay. Nasa baba siya ng puno ng bayabas. Hindi naman ganun kahirap akyatin tong bayabas eh. Hindi tulad sa ibang puno, hindi hamak na mas mababa to. Ako nang kukuha, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita yung tiyan mo? Ang laki-laki na niyan, umaakit ka pa rin sa puno. Kapag nahulog ka. Pababa na ako, teka lang. Kinuha ko yung panghuling bayabas saka ko sinunod ang gusto niya. Magaling pa rin naman ako umakyat ng puno. Ligtas din ako nakababa mula sa itaas. Nakangisi akong kumakain na ng bayabas. Baliw ka talaga? Hinampas niyang kamay ang braso ko. Umuwi ka na, baka kung saan ka na naman umakyat? Tumawa ko. Naglilihiraw ako ng bayabas, yun nasabi nila. Napansin ko nga rin dahil matakot talaga ako sa bayabas kaysa sa ibang pagkain. Huminga ako ng maluwag nang tanawin ng hilaw na palay. Sa susunod na buwan, hihinog ng mga yan. Aanin ako at magiging abala na naman ako niyan. Aasikasuhin ko naman ang mga dating tauhan ni Ama sa palayan. Ako kasi ang nakakatulong niya dito kaya gamay ko ng proseso sa pagpapalay.
Nagunat-unat ako nang bumaling sa bahay ay napahawak ako sa nakaumbok na tiyan. Isang buwan na rin ang lumipas. Tahimik at maayos naman ang pagstay ko dito. Wala na ako narinig mula sa kanila. Minsan naisip ko kung ano kayang desisyon ni Nathan sa anak namin. Kapag lumaking anak ko, wala akong ipapakilalang ama sa kanya. Ayos na siguro para sa kanya na ako na lang, di ba? Marunong naman yatang makontentong anak ko. Iniisip ko lang, kapag nagkapamilya si Nathan at magkaroon ng anak sa iba, hindi ko mapipigilan kung masaktan man ang anak ko. O baka naman ayos na sa kanyang magkaroon din ng kapatid. Kahit pa anak ito sa iba. Bumuntong hininga ako. Pasensya na anak, kailangan nating palayain si Papa. Hindi natin dapat pinipilit ang mga bagay na hindi dapat. Kausap ko sa kanya. Nakangiti na nagtungo na lang ako sa loob. Tanghaling tapat, nakakaramdam na naman ako ng init. Ang hilig-hilig kong maligo ngayong buntis ako. Sobrang init kasi. Pawis na pawis pa ako parate. Nakapag-toothbrush na ako, kaya lang nakabalot pa ng tuwalyang kalahati kong katawan. Hindi pa ako nagbihis. Naglo-lotion pa kasi ako noon. Natigilan lang ako sa ginagawa na may marinig na katok mula sa pintuan ko. Si Kakay na naman siguro to. Siguro wala pang mama niya sa kanila kaya naisipang bumalik. Tamad na nagtungo ako sa pinto para buksan iyon. Ano na naman Kay? Guguluhin mo na naman. Natigilan ako nang malamang hindi si Kakay ang napagbuksan ko. Mula sa maleta, maong, shirt at hubog ng katawan, kilalang kilala ko ito. Lalo na nung magsalubong ang mga mata namin. Mas lalo ka nakumpirma kung sinong nasa harapan. Siguro ayos nang pinagbigyan kita ng isang buwan para mamuhay malayo sa akin. Bungad niya sa akin. Nathan, natulala ako. Another month is not a good idea. I will stay here whenever you like it or not. Aniya, sa huli. Anong renta-renta yung sinasabi mo? Napakunot ang noo ko sa kanya. Nakahilatan na siya ngayon sa sofa sa sala. Masyado siyang feel at home. Hindi man lang sumagi sa isip kung tutungo siya dito pagkatapos ng isang buwan. Tapos biglang sasabing rerentahan niya yung isa sa silid ng bahay. Yes, how much? May mansyon ng pamilya mo, apil ako. Ang laki-laki ng mansyon nila tapos makipagsiksikan pa siya dito. Ang lit-lit nitong bahay namin. I like it here. Mas malapit sa bayan. May sasakyan ka naman. Tinuro ko yung Jeep Wrangler niya sa labas. Nasa loob ng maleta ko. Tinuro niyang maleta. Tapos biglang tumayot kinuha yun at binuksan sa sala. Pinatong niya sa upuan sa sala ang mga damit niya. Inisa-isa niya din yun doon. Pinagkakalat niya rin sa upuan ng iba pa. Nakakunot ang noong pinagmasdan ko mga ginagawa niya. I already took it out. Mahirap nang ibalik. Pagdadahilan niya. Siya naman ang naglabas ng mga gamit niya mula sa maleta. Ang daming palusot ng isang ito. Sinadya niya talagang ilabas siyang mga gamit niya para lang kuno hindi ko na siya mapigilan. Nakapamiwang siyang tumingin-tingin sa bahay. Agad ko siyang sinundan at baka kung ano na naman ang isipin. I can use the second room, right? Tumingin-tingin siya sa kisame. Kinakalawang ng kisame namin, hindi tulad doon sa mansyon nila. May high ceilings, may chandelier pa. Subukan niya lang magreklamo, sasamain siya sa akin. Inangatan ko lang siya ng kilay. May magagawa pa ba ako? Nag-self-proclaim siya dyan na dito na talaga siya uupa. Not bad. Umangat ang malago niyang kilay tapos may dinukot siyang kung ano sa bulsa niya. Nilabas niya doon ang pitaka niya tapos bigla niya nalang binigay sa akin. Nagtatanong ang tingin kung bumaling ako sa kanya. Anong gagawin ko dito? Dadasalan. Natawa siya. Natigilan ako. Ngayon ko lang siya nakitang tumawa ng ganyan. Dumaan ang dila niya sa ibabang labi bago bumaling sa akin. Mas lalong namulang labi niya. Oh, you and your sense of humor. Ani ang umisi pa, napangusok at nilapag sa lamesa. Sa salang pitaka niya, sumunod ang mata niya sa ginawa ko. Just do whatever you want from that cards as may advance payment. Kumunot ang noo ko. Madalas daw no advance payment, minimum nasa 4K lang. Alam ko malaki ang laman niyang cards mo, kaya kunin mo yan. Hindi ako gagastos ng perang hindi akin. Kahit kailan talaga gastador pa rin siya. Ang dali-dali sa kanyang magsunog ng pera. Pinulot niya ang pitaka niya. Fine, then I'll do it instead. Napakaraming kailangang bilhin. Namilog ang mata ko. Agad kong kinuha sa kanyang pitaka niya kaya natigilan siya. Kalaunan ay agad siyang napangisi. Alam niyang nanalo na naman siya. Hindi na baling akong humawak, hindi lang maubos kaagad dahil sa pagiging gastador niya. Kung tingnan niya itong buong bahay namin, kulang na lang sabihin niyang papalitan niyang bahay ng bago. Yung kabilang silid ang ginagamit niya, matagal na yun nilinisan noong unang dating ko pa dito. Nilagyan niya lang ang mga gamit niya sa loob saka bumalik sa silid ko. Nagtutupi ako ng mga damit ko nang tumayo siya sa may pintot na mulsa. Tinignan niya ang buong kwarto ko. Tapos nung may mapansin siyang kung ano sa bintana ay nilapitan niya yon.
Kunot ang noon na pinagmasdan niyang pa akong ginawa kong lock sa bintana ko. What is this? Pinakita niyang pako. Pako! Sinulyapan ko lang siya tapos binalik ko ng mata sa ginagawa. What for? Binalingan ko siya. Lock yan dyan. Bakit? Just this? Tumango ako na nagtataka. Bakit? Halos lahat ng bahay dito sa probinsya, pako ang pang-lock namin. Napamura siya. Hindi niya pa ba na-try na gumamit ng pambansang lock? Gustong pako na lock dito sa amin eh. Ilusot mo lang yung pako sa butas saka sa kabila. Hindi na mabubuksan yung bintana ko. Isang sipa lang dito, bubukas tong bintana mo. It's not safe. Bulalas niya. Maghapon yata siyang naging bad trip dahil lang dun sa pakong pang-lock. Seryoso, big deal talaga yun sa kanya. Eh ayos lang naman yan. Hindi naman ako mayaman para pag nakawan. Hindi kasi siya sanay sa ganyan. Mas sanay siya doon sa pinto nila sa kanila na may password. Eh malamang mayayaman kasi sila. Iniwan ko siya sa silidan na may problema pa rin sa bintana ko. Magluluto na lang ako sa kusina kaysa panoorin siyang problemado na nasa kwarto ko. Saktong katatapos ko lang na naisalang ang kanin nang marinig kong pagdating ng malaking sasakyan sa labas. Nagtatakang nagtungo ako sa sala para silipin ang dumating. Iniisip kong dadaanan lang yun pero nakahinto palang malaking truck na yun sa bakuran namin. May binaba ang mga taong sakay noon. Mga tablat iba pang kahoy ang binaba nila. Kaya kagad akong lumabas, natanong ko mula sa pinto si Nita na binababang ilang tabla. Tumulong siya sa pagbubuhat ng mga gamit pangkukumpuni. Tapos nang may baba lahat ay magsimula na kagad siya, sinira niyang lumang bintana, tapos niyang makuha na ng size yon at talaga palang sineryoso niyang problema niya sa bintana ko. I'm fixing your window. I bought 3 locks, 2 for your window, 1 for your main door. Paliwanag niya na makalapit ako. Matagal ko nang kasakasamang pa ako sa bintana. Bata pa kami nung pakong yun. Antik na yun. Pinaglalaban kong pangmalakasan kong lock. Napapailing siya. It's for your own safety. Ba't hindi na lang yun sa silid sa kabila? Yung ginagamit mo. I have gun. Direktang sagot niya. Napalunok ako. Oo nga pala. Sanay siyang makipaglaban. Kung ganoon, mas delikado siya kaysa sa mga magnanakaw dito sa probinsya namin. Huwag lang magkamaling magtungo dito mga yun. Nagpatuloy na ako sa trabaho ko sa kusina. Bala kong mamili mamaya sa bayan. Nagluto ako ngayon ng sinigang. Dahil sa pag-iisa nitong mga nagdaang araw ay natuto na akong lutuin ang mga dati nasa recipe book ko lang. Nag-aalangan tuloy akong ipatikim yon kay Nathan. Lalo pat alam ko kung gaano siya kagaling sa pagluluto. Nathan, kumain na muna tayo. Medyo alanganin pa akong lumapit sa kanya. Ang bilis-bilis na nabuo niya kaagad ang bintana. Ang galing ng pagkakagawa. May hindi pa ba siya alam? Feeling ko lahat yata alam niyang gawin. Nilingon niya ako at nakaawang ang labi niya. Pawisan na siya. Walang suot pang itaas. Halatang health conscious at hindi talaga nagpapabaya sa katawan. Kita naman sa abs, biceps at bakit ba yun ang tinitingnan ko? Napaiwas ako ng tingin. Sabi ko kain na tayo. Medyo iritadong boses ko. Hindi sa kanya ako naiirita kundi sa sarili ko. Hindi dapat ako nagpapa-apekto ng ganito. Okay, tara na. Tumango siya. Akmang uupo na ako nang siya mismo naghila ng upuan para sa akin. Naiilang na umupo na lang ako. Maasim yang babalaan ko sana siya sa sinigang pero huli na dahil natikman niya na yun ngayon. Natural na maasim talagang lasa noon. Naalala ko kasi puro steak at kung ano ng pagmayaman pagkain ng kinakain niya dati sa mansyon. Baka manibago siya sa lasa ng sinigang. Nagluto rin naman ako ng ibang ulam yung alam kong kaya niyang lunukin. Pero yung sinigang pa talagang una niyang sinandok. Hinintay ko kung anong magiging reaction niya. Na-expect ko na hindi niya magugustuhan. Handa na akong ilayo sa kanya ang bowl nun, pero nagulat na lang ako nang sumandok siya ulit at nasundan ng marami pa. Kumakain ka ng sinigang? Gulat ako sa nalaman, tumingin siya sa akin. Jovita usually cook this in Miami. Nakasanayan ko na't nagustuhan ko rin kalaunan. Parang may bumara sa lalamunan ko dahil sa narinig. Tumikim ako at tahimik, saka kumain ng paunti-unti. Oo nga pala, bakit ko nakalimutang siyang tumayong asawa ni ate? Siya ang sumalo sa responsibilidad noon ni Caspian dahil may gusto siya sa kapatid ko. Tinulungan niya ako sa hugasin na natili akong tahimik. Nararamdaman ko mga tingin niya sa akin pero binaliwala ko yon. Kung gusto niyang manatili dito ayos lang pero wag niyang asahang makikipaglapit pa ako sa kanya katulad ng dati. Dahil kung maulit lang ang panahon na hindi ko siya kukulitin noon, hindi ko siya dapat nilapitan nang makita ko siya sa daan. Dapat nilampasan ko na lang siya at umuwi na ng gabing iyon. Nagbihis na ako ng maghapon. Hindi ako nagpaalam sa kanyang lumabas ng bahay. Doray! Tawag niya. Nilingon ko siya at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Kaswal ng ngiti. Para sa tenant ko. May pupuntahan lang ako.
Saka mabilis akong tumalikod at hindi na siya hinintay na magsalita. Mabuti na lang pagkarating ko sa kalsada ay may dumaan na kagad na tricycle. Patungo sa sakyan sa bayan, saktong-sakto. Kinapa akong dibdib na maramdaman ng kirot doon. Ang sakit pa rin palang marinig. Hindi inaasahang ganito pa rin mag-react itong puso ko. Pagkarating ko sa palengke, sinilip ko kagad ang pitaka. Napabuntong hininga ako ng malamang iilang barya lang ang laman noon. Ibang pitaka palang nadala ko. So ano palang gagawin ko ngayon? Ayoko ring umuwi kagad. Gusto ko munang pakalmahin ang sarili. Hindi pwedeng ganito na lang parate. Yung tuwing magkasama kami masasaktan ako. Hindi ito maganda para sa bata. Nilampasan kong palengke at naisipang maglakad na lang tungo sa Nieves. Doon, may dagat. Siguro, doon na lang ako tutungo. Tahimik na naglakad na lang ako tungo doon. Hindi rin naman yun ganun kalayo. Kaya kong lakarin, tahimik ang baybayin na makarating ako. Umupo ako sa malaking bato at tinignan ng unahan. Pasensya ka na anak, hindi ko lang mapigilan. Pinahid kong luha sa pisngi ko. Feeling ko kasi kapag hindi ko to nilabas ay mas lalong bibigat ang dibdib ko. If you just ask me, dadaling kita dito. Gulat na kaagad ako nagpahid ng luha nang marinig ang pamilyar na boses. Tumayo ako taharap sana pero hinawakan niyang kamay ko. Agad kong binawing kamay mula sa pagkakahawak niya. Napansin ko nagtaka siya sa ginawa ko. What happened, Doray? Wala, kinuha kong pitaka sa bulsa ko. Bakit ka nandito? May bibiling ka rin? Nakakunot ang noon niya tila may nakikitang kakaiba sa mukha ko. Did you cry? Umiling ako tilaw na tumawa. Napuwing lang, ang lakas kasi ng hangin. Just tell me the truth, Doray. Natigilan ako't natulala. Ano bang sasabihin ko? Anong gusto niyang marinig? Gusto ko lang naman nakatahimikan, yung malayo ako sa sakit. Yung hindi na ako nasasaktan ng ganito. Kasi ito na lang ang tanging magagawa ko para sa anak ko. Ayoko siyang maapektuhan kaya kung maaari iiwas ako sa sakit. Ano bang sinasabi mo, Nathan? Tipid akong ngumiti. Nakangiti ako pero sa loob ko nagwawalan itong puso ko. Umigting ang panga niya habang nakatitig sa akin. Kita sa mga mata niyang hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Just tell me, Doray. Habang tinititigan ko siya'y parang pinipig ang puso ko. Bakit nanditong lalaking ito? Hindi dapat siya nag-aaksaya ng oras sa akin. Wala ditong buhay niya. Ano bang kailangan mo, Nathan? Bakit ka nandito? Pwede ka naman doon sa mansyon mo kung gusto mo talagang umuwi dito sa probinsya. Pero bakit lumalapit ka sa akin? Kung isa pa rin ito sa utos ni Caspian, hindi na kailangan. Ligtas ako dito. Nanghinang boses ko at ngumiti na mapait. I am here not because Caspian told me. I am here for us. Malumanay ang boses niya. Dahil ba sa bata, uso na ngayon ng co-parenting, Nathan? Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo gusto. Pakiramdam ko tinatalian kita sa leeg. Anikot muling tumulong luha. Malaya ka naman eh, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi kita pinipigilan na gawin ang mga bagay na gusto mo. Nagtagis ang bagang niya, nagdidilim ang mga matang nakayuko. You did. Pinipigilan mo ko ngayon, Doray. Nalilitong napatitig ako sa kanya. I want to be with you, but you keep on running away. Ano bang dapat kong gawin para makita mong gusto ko manatili sa tabi mo? Mabigat ang tono ng boses niya. Unti-unting napaawang ang bibig ko, kahit walang bata, kahit hindi ka buntis ngayon, Doray. Pakakasalan kita. Hindi ako maghahabol sa'yo dahil lang may anak tayo. Hindi mo ko makikita dito kung may mahal akong iba. Napalunok ako, isa ito sa hindi ko inaasahan. Lumapit siya sa akin at may dinukot sa bulsa. Hindi pa man ako nakaka-recover sa pagtatapat niya, nang isuot niya ng walang pag-aalinlangan ng kumikinang na bagay sa daliri ko. Isang singsing. Namimilog ang matang napatingala ako sa kanya. Hindi ako nagpunta dito para mag-propose. Nagpunta ako dito para sabihing magpapakasal ka sa akin sa ayaw mo man o sa gusto. Huwag mo kong gamitan ng salitang co-parenting na yan dahil hindi ako papayag. Tulala na pinagmasdan kong mukha niya. Bumaba ang mukha niya at isang kisap matay dumanti. Ang labi niya sa akin, isang mababaw lamang na halik yun nang humiwalay siya para matitigan ako ng mabuti. Luha ng matang nagbitiw ako ng magaang ngiti. May choice pa ba ako? Natatawa akong sabi. Nathan's point of view. She's just a white version of Jovita. I tried every ways I know to ignore her. Morena si Jovita samantalang maputi ang isang ito. Knowing na halos magkapareho lang sila ng mukha, hindi ko mapigilang ignorahin. Salamat at nakuha mo ng kapatid niya. Hindi ko masabi sa kanyang nasa kamay mong kapatid niya at may threat na natanggap. I don't want her to think about the problems. Si Caspian sa kabilang linya, malaking utang na loob ko kay Caspian. He just saved my life long time ago. Hindi sapat ang babae para try daw rin ko siya. Hindi ang babae ang dahilan. Sa loob ng ilang taon ay natutunan kong mahalin si Jovita. Dahil na rin sa mga ugaling meron siya na hindi ko makita sa iba. At tuwing makikita ko siya ay nairita lang ako sa sarili ko. Kitang-kita naman na mahal niya ang pinsan ko.
She's loyal to Caspian. At alam kong hindi kailaman ako sasagi sa isipan niya. Na baka pwede niya rin akong mahalin. She loved me for being a friend. It's just like that and not more than that. Ako lang naman ang nag-iisip na baka pwede kami. Nung makita ko siyang lumalayo palabas ng restaurant at palapit sa kotse, na kinalululanan ni Gracie, hindi ko maiwasang hindi masaktan. The girl that I protect, I cherish and love, was now walking away from me. At sa mga oras na to'y alam kong sasabog ang restaurant. Sa likod ako dumaan at nagkunwaring magsi-CR. Kaya lang ay natunugan nilang nakatakas ako kaya hinabol ako. Nakipagpalitan ako ng putok sa kanila. I got shot on my waist. Shit! Hinampas ko manibela habang sapo ang tagiliran. Tumutulo ng dugo. Nagdadrive pa ako at kailangan ko makarating kagad sa probinsya ni Jovita para puntahan ang naiwan niyang kapatid doon. I got her father. Hindi pa nakakauwing kapatid niya. Pupuntahan namin siya doon. Hindi namin alam kung makakarating agad ng mga tauhan ko para makuha si Doray. Ani Caspian nung umaga bago ako nakipag-meet kay Jovita. Ilan sa naiwan ni Caspian na tauhan ang kumuha sa ama ni Jovita. Dinukot lang nila ito para hindi na sila matagalan. Nakipagsabuatan ng ama ni Caspian sa Russian Mafia. Pinipilit ng organisasyon nilang yakapin ulit ni Caspian ang titulo bilang mafia boss. Tinanggihan niya ng titulong yun kaya pati ang pamilya ni Jovita ay pinapakaalaman nila para lang maipit si Caspian at tanggapin ulit ang pwesto bilang head. Iasa ko sa sayo, Nathan. Yun ang isang katagang nagbigay ng iritasyon sa akin. Kahit kuyom kamao ay pumayag ako, ay babysit ang Doray na yon. Kahit naging malupit at nagsusungit ako sa kanya, patuloy pa rin akong ginugulo ng babaeng yon. Ayoko ma-inlove ulit kay Jovita. Kung maaari ayoko ring mapalapit sa kanya. Pero iba ang nangyari. Dahil nagsimula na akong magustuhan siya. Hindi naman ako ganito kabilis magkagusto dati. Doray likes cooking. Napakalayo na ugali kay Jovita na ayaw na nagluluto. And that, I love cooking too. Her genuine reactions melted my heart. Totoo siya sa mga nasa paligid niya. At sa mabilis na panahon ay nakilala ko siya. She's easy to cry, a crybaby to be exact. Unlike her sister, Doray is so vulnerable at dahil doon ay parang gusto ko siyang protektahan. Ayos ng lahat nang biglang dumating si Daniel. Si Daniel na nagagawang pakislapin ang ganun ng mga mata niya. She likes being around with Daniel. I want to leave. Paalam ko kay Caspian. Hindi ko naman sinabing kailangan ko si Daniel para may kasama kong magbantay kay Doray. Biglang pinadala ni Caspian si Daniel. Biglang uminit ang ulo ko. Dude, bumuntong hininga si Caspian sa kabilang linya. Nihimigan niyang galit ako. Give me a break for just 1 week. Iritado pa rin ako. Yeah, fine. But why? I just need to, Caspian. Iritado na ako pero pinagtawanan niya lang ako sa kabilang linya. Kahit nung umalis ako ay nakita ko pang nagtatawanan sila sa silid ni Doray. Chinila kong kwelyo ng isa sa tauhan. Make sure na hindi magtatagal si Daniel sa kwarto ni Doray. Natataranta pa ang tauhan na tumango. Hindi ako makatulog sa kondo ko. Parati kong iniisip kung anong ginagawa ni Doray ngayong naiwan siyang kasama lang si Daniel. Kumuyom ang kamao ko. 2 araw pa lang namang hindi ko nakikita si Doray pero hindi ko alam kung bakit parang hindi ako mapakali. Hindi ako nakatiis at tumawag ako sa tauhan sa isla. Kasama niya po si Sir Daniel sa tabing dagat ngayon, boss. Ani ng tauhan. Si Daniel na naman. Hindi ba sila maghihiwalay? Anong ginagawa? Iritadong tanong ko. Nag-iihaw po. Nagtatawanan din. Medyo alanganin pang boses ng tauhan sa kabilang linya. Iritadong binaba ko ang phone at nung bumalik nga ako'y galing sa syudad tungo sa isla ay naabutan ko pa silang masaya sa tabing dagat. At gabi-gabi niya talagang ginagawa yan, ha? Kita akong pagtataka sa mga mata ni Doray na makitang mas piniling lumapit ni Daniel sa akin at iniwan siya doon. Nagtagis ang bagang ko. At mukhang malungkot pa si Doray. Kumuyam kamao ko. Don't you think na may sniper ang kabila? Nagagawa niyo pang tumambay sa baybayin. Be professional. Hindi tayo nandito para magbakasyon. May trabaho tayong lahat dito. Pinapagalitan ko mga tauhan sa library pero ang totoo pinaparinggan ko si Daniel. Napansin ko lumalayo nga si Daniel kay Doray sa mga sumunod na araw. Kitang-kita naman na apektado siya ngayong araw na siyang lapitan ni Daniel. Akala ko magiging maayos na pero pakiramdam ko parang ako pang naging kontrabida dito. She likes Daniel for Pete's sake. Pininta niya pa nga, parang gusto ko sirain ang painting ni Daniel na yon. Lalo nang makita kong yakap-yakap niya pa habang lasing na nakahilata sa sahig. Ano yun? Naglalasing siya dahil sa lalaking yun? Kung pumayag ako makuha sa akin si Jovita noon. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na. Doray is mine. Every night I dream of her laying above my bed, moaning my name, moaning under me. Nila'y nagkatotoo, nilang ako nabaliw ng ganito at hindi ko alam kung kaya ko pang magpigil. Nathan, she cried. For Pete's sake, she's a virgin. Ako palang una niya. At sisiguraduhin kong ako rin ang huli niya.
I have a lot of condom. I use protection every time makipagtalik ako. But now, shit those condoms. Bubuntisin ko siya at hindi na siya makakatakas sa akin. Pero nakatakas pa rin siya sa akin. The next thing I heard, patay na siya at sinabing sinunog ang katawan. Kaya't hindi na makikilala. Hindi man lang nila naisip na may loophole ang kwento nila. Ano ang main reason at gagawin nila yon? Bakit walang tumawag para sa ransom? Kaya't hindi ako naniwala. Siya si Carl Benson, may pinadalang report sa akin ng private investigator. Isang lalaking nasa profile. Anong kinalaman nito sa pagkawala ni Doray? Meron siyang history of harassing Doray. Sa mga report pa lang na nabasa ko'y parang gusto ko na sunugin ang buhay ang Carl na yan. Parating binabangungot si Doray at minsan niya nang nabanggitan tungkol sa Carl na to. Muntik na nitong gahasain si Doray sa school. Walang umaksyon para mapanagot si Carl dahil may perang pamilya. Isa si Carl Benson, sa illegal na nagbebenta ng mga nude pictures sa deep web. At isa siya sa nangunguna sa sadisang videos. Sinasaktan niya mga biktima niya sa harap ng kamera para sa mga viewers na nagbabayad ng malaki para mapanood ang live video. Paliwanag ng investigator sa kabilang linya, kumuyom kamao ko. Kailangan ko maaksyonan to. Iritado na ako dahil ang tagal-tagal ng usad ng investigasyon. Para sana matunton na namin ang kinaroroonan ni Carl na yan. Kaya nung mahanap namin si Dora parang gusto kong pumatay ng kahit na sino. Seeing her this skinny, helpless, wounded, namumutlat may sugat sa kahit sang parte ng katawan, idagdag mo pa na nalaman kong buntis siya. She's carrying my child for Pete's sake. At habang nagbubuntis siya ay naranasan niya to sa kamay ng hayop na yon. Gusto kong pahirapan ng Carl na yon. Pero malas at natapos kagad ng buhay niya ng ganong kadali. Hindi niya deserve ang mamatay ng ganong kadali. Hindi matanggap ng damdamin ko. Inakala ko mahinang Doray na nasa harapan ko. Hindi ko dapat minamalit ang kakayahan niya. Hindi ko dapat inisip na parating niya akong kailangan dahil kung may mahina dito'y ako yon. Dahil hindi ko kayang wala siya. Samantalang kaya niyang tumayo nang wala ako. Nathan, nanghinang boses niya habang hawak ang kamay ko. Namamawis na siya't napapangiwi. Kung kaya ko lang saluhin ang sakit na nararamdaman niya, sana pwede ako makihati sa sakit na nararamdaman niya. Oh shit, baby please, huwag mo nang pahirapan si mommy. Bulong-bulong ko sa tiyan niya, panganay kaya lumampas ng 2 araw. Dapat nung nakarang linggo siya manganganak pero pinadaan na muna ng 2 araw. Ako nagsuggest na manatili na kami kagad sa ospital. Hindi pwedeng parelax-relax kami sa bahay habang papalapit ng kabuanan niya. Sakto naman na tapos ng 5 araw nagsimula na nga mag-labor si Doray. Sabi ng doktor ay may paraan naman daw para hindi makaranas ng ganito si Doray. CS raw pero magsasuffer naman siya ng ilang buwan habang hindi pa gumagaling ang sugat. Samantalang ang normal delivery ay ngayong araw na ito, mararanasan ni Doray ang sakit. Si Doray ang pinapili ko, mas pinili niyang normal delivery. Mabuti na lang. Pabitin ako, aniya. Agad ako umayos ng tayo para maabot niya ako at kumunyapit siya sa leg ko para umire. Parang pati ako'y napapaire habang nakatingin sa kanya. Ilang saglit ay dumating ang doktor para ilipat na siya sa delivery room. Dumaan ng 30 minutes nang mapatayo ako. Umalingaw-ngaw ang palahon ng anak ko. Hindi lang isang iyak, kundi iyak ng 2 sanggol. Yes, I have twins. 2 lalaki. Parang gusto ko kagad sugurin ng delivery room para makitang mag-ina ko. Abot hanggang tengang ngiti ko. Ang kapatid ko! Umaalingaw-ngaw din ang boses ni Jovita sa hallway ng hospital. Sinabi ni Caspian na riski ang pagpunta ni Jovita dito sa Pinas mula sa Miami. Pero nagmadali itong nag-book ng flight para makauwi. Nathan, leche ka! Bakit kambal ka agad? Diyos ko naman, pwede namang isa-isa lang. Isa ngayon tapos isa naman sa susunod na taon. Pinagalitan niya pa ako pagkarating niya. Nakasunod si Caspian na hindi na halos maabutan pang asawa. Wala akong nagawa kung hindi ang ngumiti. Napabaling ang mata ko kay Caspian. Nagtanguan kami, tinapik niya ako sa balikat. Congrats, isa kang bantay sa lakay, Nathan. Tumawa siya. Natawa na lang ako't napapailing. Kailan ang kasal, Aniya? Kapag hindi na siya mabibinat, kapag naglakad na siya patungo sa altar, sagot ko. Bumalik din kaagad si Caspian sa Miami tapos ng 1 linggong pagstay doon. Si Jovita nag-alaga sa kapatid niya. Inaagawan niya ako ng pagkakataong maalagaan si Doray. Sobrang tuwa ko nung dalhin niya ni Caspian si Jovita sa Miami palayo kay Doray. Magdagdag pa kayo, gawin yung 1 dosena. Sagot kong diaper nila. Ang cute ng mga baby niyo. Gumawa kayo ng pulutong ng mga heartthrob. Suggest pa ni Jovita sa amin bago siya umalis. Pinagalitan ako nung una na umabalitaan niyang kambalang anak namin ni Doray. Tapos ngayon nakita niya mga pamangkin niya. Biglang nagbagong isip. Ay, mga babae talaga. Napabuntong hininga ko. Binawi kong librong binabasa ni Doray. Mabibinat ka, huwag ka masyadong magbasa. Saway ko sa kanya, ngumuso siya. Napangiti ako ng palihim.
Tuwing ginagawa niya yan ay ang sarap niya kagad pisilin sa pisngi. Anong gusto mong kainin? Ani ko. Kanina pa ako panay kain, tataba ako. Ano naman, mas maganda nga yun eh. Ngumiti ako ng balingan siya, nakangiwi siya. Pandak ako tapos patatabain mo pa ako. Gusto mo magmukha akong longganisa? Masarap naman. Niyakap ko siya. Panay ang hampas niya sa akin pero pinagtawanan ko lang. Amoy ko siya, ang amoy niyang magpapakalma sa akin. She's my home, life and peace. Ngayong nandito na sila ng anak ko, kamatayan ang kinatatakutan ko dahil alam kong itong saya na ito ay matatapos kapag nawala ako. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.